Ginoong Jesus nagsiring halibro han Juan, Kapitulo 8, versikulo 32. Nga nibabaruan niyo, an kamatuuran, ngan an kamatuuran, amo an maghahatag ha iyo, Hinkagawas. ini nga programa iyo mababatian ha 89.7 RVFM. Hakada Domingo nga adlaw, Alas 7:30 ngadto alas 8:30 tun aga. nga Nuwebes nga adlaw alas 3 ngadto hit alas 4 itong kulog. An pulonghan kamatuuran. An pulonghan kamatuuran. How do you explain? How do you describe a love that goes from east to west and runs as deep as it is wide? You know all our hopes, Lord, you know all our fears, and words cannot express the love we feel, but we long for you to hear. So listen to our heart, hear our spirit sing, and hear us sing a song of praise, a song of praise from those you have redeemed. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts. If words could fall like rain from these lips of mine, and if I had 1,000 years, Lord, I would still run out of time. If you listen to my heart, every beat will say, thank you for the life, thank you for the truth, thank you for the way. So listen to our heart, hear our spirit sing, and hear us sing a song of praise, a song of praise from those you have redeemed. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts. But words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts. Thank you for the cross, Lord. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang ito, An Pulonghan Kamatuoran. Ito ang inyong kaibigan, yung lingkod, si Brother Edwin Inso. At sa hapong ito, kasama natin ang ating kapatid na si Brother Deji Harju, ang siyang magbabasa, kasama natin sa pagbabasa sa mga kasulatan na ating babanggitin sa hapong ito na ating pag-aaralan. Bago yon, mga kapatid, ay kailangan natin munang batiin at i-shout out ang ating mga viewers, ang ating mga listeners sa programang ito. Ibigay natin sa ating kapatid na si DJ para sa pagbabati. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga kapatid na nanonood sa live at nakikinig sa atin. Sana ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. Ayun, salamat. At sa lahat ng mga kaibigan natin at mga taga-subaybay sa ating programa, lalo na sa mga kapatiran natin doon sa Luzon at sa Visayas at doon sa Negros, mayroon tayong mga kapatiran dyan. At sa Liti, kahit sa Mindanao, may mga viewers tayo na kung saan ay nanonood sa atin sa ating programa, An Pulonghan Kamatuoran. Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon
Diyos na buhay sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Yun po mga kapatid. So, ayun, gusto ko ipagpatuloy natin, ipagpatuloy natin yung napag-aralan natin tungkol po ito sa The Church of the Bible. Na pag-aralan na natin yung kailan ito at the coming of the church, no? And then meaning of the church, the coming of the church at some portion or ilan dito ay atin din na i-discuss yung identity of the church. Ano yung mga pangilanlan, mga identification marks. Paano natin malaman na ito na nga ang tunay, ito na nga ang totoo na church na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po mga kapatid, lahat pong mga denominations ngayon, lahat ng mga sikta ng relihiyon, lahat naman talaga ay nag-claim na yun po ang kanilang church ay church ng ating Panginoon. So, malaya tayo. Kung sasabihin natin yan, malaya tayo. Lahat naman may karapatang magsabi na siya ang totoo. Pero kailangan mapatunayan yon mga kapatid. Kailangan patunayan sa pamagitan ng Biblia. Kasi sa Biblia lang naman talaga ang makikita natin ang mga pruweba kung sino ang totoo, kung nasa totoo, at kung sino ang nasa mali. Kaya, kailangan natin ang Biblia mga kapatid. Kaya mayroon tayong Biblia na babasahin palagi sa mga teksto na ating babanggitin ngayon. Pero bago yun, pahabol muna. I-shout out natin ang ating kapatid na si Brother Silverio Intruso. Sabi niya, good PM Brad, watching from Northern Mindanao. Thank you so much Brother Silverio sa inyong panunood. Daghang salamat sa imong paglantaw karon sa atong live dito sa RV FM at sa ating Facebook. So, punta na tayo, no? Sa nakaraang Sunday ay ating napag-aralan yung identity of the church. Si Kristo, unang-una, kailangan alam natin na yung church na yon ay si Kristo talaga ang nagtatag. Christ established the church. Sabi niya sa Matthew chapter 16 verse 18. Basahin natin, kapatid na DJ. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ayun. So sabi, you Peter, and I also say to you, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Alam natin mga kapatid, ang Biblia po ay nagsasabi. Kaya nga sabi natin na kailangan mapatunayan sa pamagitan ng Biblia. Dito sa Biblia, mababasa natin na mayroong itinatag ang ating Panginoong Jesucristo na church. Sabi niya, I will build my church. Siya ang builder, siya rin ang owner. I will build. So, ang kanyang itinayo ay kanyang iglesia. And itong iglesia na ito mga kapatid ng Panginoong Jesucristo ay mayroon itong nakasaad sa Biblia kung saan ito nagsimula. Ito'y mababasa sa Biblia na ito'y nag-umpisa doon sa Jerusalem. Lahat ng mga bagay ay mayroong umpisa. Mayroong nag-umpisa at kailan nag-umpisa. Ito, ang Church of the Bible, which is established by our Lord Jesus Christ. It had its beginning in Jerusalem. Ito po'y nagsimula doon sa Jerusalem. This is seen in Luke chapter 24, verse 45 to 49. Yun po ang ating mababasa na sabi, repentance and remission of sins shall be preached from Jerusalem. Mag-umpisa po sa Jerusalem. And then, in Acts chapter 2, kung babasahin natin yung Acts chapter 2, makikita natin na doon yung umpisa ng iglesia. Doon mababasa kung kailan yon na established ang church. So makikita, unang-una,
ang tunay na church na sinasabi sa Biblia ay nag-umpisa sa Jerusalem. Kapag ang church mo na kung saan ka ngayon ay membro, kung ito po ay hindi nag-umpisa sa Jerusalem, hindi po yun ang totoo, mga kapatid. Kaya hindi po tayo gumagawa ng sariling judgment natin. Ito po ay based sa katotohanan. Sabi nga, it had its beginning in Jerusalem. And the date of origin was AD 33. Talagang sabi natin na ito ay nag-umpisa noong AD 33. Bakit? Si Kristo ipinako, mga kapatid, namatay sa cross nung siya ay nag-edad ng 33 taon. So, ilang araw nakaraan after his death, na-established po ang iglesia ng Panginoon. Kaya doon natin masabi na ang tunay na church ay nag-umpisa sa taon 33 AD. This is also based on Acts chapter 2 with the church being established on the day of Pentecost. And the church wore the name of Christ. Ito po'y nagdadala sa pangalan mismo ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Pablo, Romans 16, basahin natin kapatid na DG, sa aklat ng Roma 16 verse 16. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinaukumusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. In English, basahin mo sa English. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. Okay. So, the churches of Christ sent you, or sent greetings. Sa Tagalog, Iglesia ni Cristo. Pero linawin lang po natin, hindi po tayo, Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Felix Manalo. Ito po'y Iglesia ni Cristo na itinatag mismo ni Cristo. Bakit, mga kapatid? Kasi ang itinuturo dito ay ayon sa turo mismo ng ating Panginoong Kristo. Ito yung Iglesia ni Cristo na kumikilala na si Kristo po ay Diyos. Yun po ang pangilanlan. No? We are members of the Church of Christ. Iglesia ni Cristo. Hindi Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo na ang kanilang turo na si Kristo ay hindi Diyos kundi tao lang. Tayo, ang ating pananampalataya, paniniwala tungkol kay Kristo ay si Kristo po ay Diyos na tagapagligtas. So, kaya sa Tagalog, ang ginamit po dyan ay Iglesia ni Kristo. Kaya in English, Church of Christ in singular but plural, the churches of Christ salute you. At itong church ng ating Panginoong Kristo ay tinawag itong katawan ni Kristo. Pakibasa kapatid sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. You are the body of Christ, and each one of you is a part of it. So, you are the body. The church is called the body of Christ. And since the church is called the body of Christ, Christ is the head, hindi tao. So, what is the body? Ang body po ay church. Iglesia or church ng Panginoong Kristo. At ang church na yon, dahil tinawag itong katawan, si Kristo po ang ulo. Pakibasa nga sa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. At yun po ang ating mababasa. Pakibasa. Ephesians 20. Chapter 1 verse 22 to 23. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia na siyang katawan niya. Ang iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat.
So, tinawag na ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. So, si Kristo ang ulo. Ibig sabihin, mga kapatid, siya ang ating sinusunod. Siya ang ating Panginoon. Kaya kung ano yung tinuturo ni Kristo, yun lamang po dapat ang ating susundin. Kasi yun ang sabi niya sa mga apostles, teaching them to observe all things what I have commanded you. See? Makita mo na ang katotohanan po ay nasa Biblia. So, tayo ay katawan, no? The church is the body of Christ. Ang Christ is the head. Kung talagang si Kristo po ang ating kinikilalang Panginoon at tagapagligtas, dapat siya ang ating kilalanin na Diyos na tagapagligtas. Siya ang ating susundin sa lahat ng sa pagkakataon. Ang kaniyang mga inuutos, yun po ang dapat masusunod. Hindi po yung mga ibig sabihin yung mga kinikilala nilang tagapangasiwa. So, kung hindi ito itinuro ni Kristo, ay hindi ito dapat sundin. Nang sa ganon, mapapatunayan mo na ikaw ay talagang nasa totoong church na itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kaya, si Kristo ay ang ating tinatanggap at kinikilala lamang na ulo sa katawan. So, dahil siya ang ulo, siya ang masunod. And ang the church, mga kapatid, there are terms for entering the church. Mayroon ding mga conditions kung paano tayo makapasok sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang ating titingnan. So ito ay una, ano yung mga terms, ano yung mga conditions kung paano tayo makapasok sa iglesia ng Panginoon. Una, ito ay sa pamagitan ng panampalataya. Ayon po sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 6. Pakibasa, kapatid na DJ. Kung walang pananampalataya, walang sino man ang makakapagbibigay lugod sa Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at binibigyan niya ng gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. See? So makita mo, ang sinabi doon na unang requirements, unang terms kung paano tayo makapasok sa katawan at church ng Panginoon ay kailangan mayroon tayong pananampalataya. Because it is impossible to please God without faith. Kaya napaka-importante yung panampalataya. At itong panampalataya na to ito yung pananampalatayang buhay. Kapag patay, hindi po ginagawa ang mga alituntunin at mga kautusan ni Kristo. Hanggang panampalataya lang yon. Pero walang gawa, patay ang tawag doon. Kasi sabi ni James, faith without works is dead. So una, kailangan ang panampalataya para makapasok tayo. Yun ang mga steps. Isa sa mga steps of salvation. At ang pangalawa ay kailangan natin ng repentance. Pagsisisi. Tingnan natin Tingnan natin yung sinasabi sa Biblia. Repentance is necessary for salvation also. This is part of process of salvation. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30. Ito po'y utos na kailangan nating magsisi. Tingnan natin ang sabi sa Biblia. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutosan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang mga masamang gawain. Yun. So, kailangan ang pagsisisi. Mayroong mga taong sinasabi, kaya nga inuulit natin, may mga taong nagtuturo na ang kaligtasan daw is by accepting Jesus Christ, by believing Jesus Christ, by receiving Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung pagtanggap lang, panampalataya lamang sa kay Kristo, ikaw ay maligtas. Ibig sabihin, pwede palang maligtas ang tao kahit hindi siya magsisi ng kanyang kasalanan. Kasi kung sasabihin mo, kapatid, na ang salvation is by faith alone, ibig sabihin po,
that exclude, no? Wala nang kapartiyon, wala nang hindi na po yung kasali yung repentance. Meaning, pwede palang maligtas without repentance, walang pagsisisi. Pero ang sabi po dito sa Biblia na kailangan ang bawat tao ay magsisi. Yun po. So, isa yun sa mga sinasabi kung paano maligtas ang tao. Now, ang kasunod ay tinatawag na confession. Basahin natin ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9 at saka sa verse 10. Pakibasa. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag niyang siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Ayun. So, confession ay kailangan din para maligtas ang tao. Kailangan ang panampalataya, kailangan ang pagsisisi, kailangan ang confession, kailangan din ang repentance, ng baptism. Kasi baptism is also a command. Tingnan natin ang sabi sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, makita mo na ang repentance ay utos, ang panampalataya ay utos din, confession ay utos din, at lalong na ang tinatawag na baptism. Sorry, mayroon ako ng allergy dahil siguro sa ano. So, baptism is also part of salvation. Kasi nga utos yun eh. Mark chapter 16 verse 16, pakibasa. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Ayun. So, ayun, ang sabi na kailangan sumampalataya ka, kailangan magsisi ka, kailangan mag-repent ka, ha? Kailangan mag-confess ka, kailangan magpabaptism ka, magpabaptized ka. Yun po ang mga conditions, terms na nakasaad sa Biblia kung paano makapasok sa tunay na iglesia, tunay na church. So, kung hindi ganito ang inyong paraan kung paano ka nakapasok o naging membro sa inaakala mong church ng ating Panginoon Jesucristo, ay hindi po yun ang biblical. Kung hindi ganito. Kasi may mga tao, sabi nila, sumampalataya lamang. Nasaan sa Biblia yon? Samantala, marami ang mga talata sa Biblia na nagsasabi na ang church po, ang condition, ang terms kung paano tayo makapasok, kailangan natin ng panampalataya. Kailangan natin ng repentance, kailangan natin ng confession, kailangan natin ng baptism. So, yun. Kung hindi ganito yung steps of salvation, ibig sabihin, hindi biblical ang paraan at hindi rin ang church na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo ang inyong kinakaaniban. Yun po, mga kapatid. So, bago tayo magpatuloy, magbabasa muna tayo ng ilang mga comments. Ayun, natingnan natin. Sabi ng aking tita Mars Almonte, sabi niya, good noon pamangkin, kumusta? Okay lang po, nagka-allergy lang ngayon, siguro sa alikabok, no? At sabi niya, followers of Christ, yun ang Church of Christ. Tama po.
Kasi yung church ay hindi building, kundi binubuo ito ng mga tao, ng mga tinawag na mga tao na sumunod kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng church, called out people, mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, followers. Kung ang sinusunod mo ay hindi kay Kristo, ngunit ang inaakala mo ay sumusunod ka pa rin, at dahil relihiyoso ang tao, ngunit ang kanyang sinusunod ay hindi kay Kristo, hindi po totoo na follower ka ni Kristo. Maaring tumatawag ka sa Panginoon, kung sabi natin tumatawag ka sa Kanya, gumagawa ka ng mga bagay na akala mo ay sa Diyos. Pero pagdating ng huling araw, malalaman mo na sabihin ni Kristo, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Sa Matthew chapter 7, di ba? 7:21, sabi doon, 21, 22, 23, sabi doon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So not all says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. And that day, sabi ni Kristo, many will say to me, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Pero anong sagot ni Kristo sa kanila? Sabi ni Kristo, I never knew you, depart from me. Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Sino yung sinabihan niya na hindi ko kayo kilala at lumayo kayo sa akin? Mga gumagawa ng masasama. Sila sino yon? Yung mga tao na akala nila na sila ay reliyoso. Kasi nga, gumagawa sila ng kababalaghan eh. Sabi nila, Lord, have we not prophesied in your name, and cast out them, and make many wonders in your name? Di ba, akala nila ay sila ay follower din ni Christ dahil sa kanilang ginagawa. Pero sabihin pa rin ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi lahat na gumagawa ng mabuti, hindi lahat na gumagawa ng akala nila'y nasa Biblia ay totoo na. Kaya nga ating tingnan mabuti yung mga nag-claim na sila ay follower ni Christ. Kasi pag sinabing follower, ibig sabihin tagasunod ka, sinusunod mo yung mga kautusan mismo ni Kristo. Ngayon, tingnan mo sa pagsamba, sa pagsamba, yun ba ang utos ni Kristo? Pag nagsamba ka ay ganito ang ginagawa mo? Titingnan mo lang, no? At ikumpara mo sa Biblia. Yung pagsasamba ba ng isang tao na ganon-ganon? Ang tanong, mga kapatid, yun po ba ang utos po ba yun ni Kristo? Kasi sabi sa 2 John, whosoever does not abide in the teachings of Christ does not have God. Kapag hindi po tayo nanatili sa aral ni Kristo, wala po tayong Diyos. So ngayon, para makasigurado tayo na tayo ay nasa kay Kristo at may Diyos tayo, kailangan siguraduhin natin yung ating ginagawa sa pagdating ng pagsamba, sa paglilingkod sa Diyos, yun po ba ay nanggagaling sa Diyos? At ibig sabihin, yun po ba ay utos ni Kristo? Kasi pwede ka namang maging reliyoso eh. Pwede ka naman maging Diyos nun sa aton pa. Pwede ka naman maging reliyoso but sincerely wrong. Sincere but sincerely wrong. Religiously but religiously wrong. Sorry. So, paano mo malalaman? Paano mo ma-identify kapag hindi mo pinag-aralan ng Biblia, hindi mo talaga malalaman. Ngayon, kung gusto mong malaman na ang ginagawa mo ay mali, basahin mo ang Biblia, mga kapatid. Kaya tama yung comment ng aking tita na nasa Manila, no? Siya rin ay kumikilala din sa Panginoon. Pero mga kapatid, tingnan natin ang sinasabi sa Biblia. Kasi ang ganito, isa sa pangilanlan, yung identification marks na sa totoong church ay yung pagsamba. The worship of the church is peculiar, kakaiba. Ibig sabihin, walang katulad. Christians are to assemble on the first day of the week. Unang mga Kristiyano,
Alam mo kung kailan sila nagkakatipon at nagsamba? Sila po ay nagkakatipon sa araw ng linggo, hindi po araw ng Sabado. Araw po ng linggo, hindi po araw ng Sabado. Sabi nila, saan mababasa na sila ay nagsamba sa araw ng linggo? Marami po. Kaya nga, utos nga sa Biblia na every Sunday sila mababasa sa Biblia na every Sunday sila nagkakatipon. Yung mga unang Kristiyano. Kahit isa, hindi ka makakabasa, wala kang mababasa sa Biblia, mga kapatid, na ang mga Kristiyano noong unang panahon ay nagkakatipon sila sa araw ng Sabado. Wala po. Ngunit may mababasa ka na every first day of the week, sila po ay nagkakatipon. Ano ba yung first day of the week? Di ba Sunday? Ibig sabihin, mga kapatid, implication yon na every Sunday sila nagsasamba. Kasi ano nang ginagawa nila sa tuwing sila ay nagkakatipon? Alang naman nagchismisan, alang naman nagmarites. Pero wala kang mababasa na sila ay nagkakatipon sa araw ng Sabado. Ngunit ang mga apostles, pumupunta sila sa sinagoga araw ng Sabado, hindi upang magsamba, kundi para turuan ang mga Hudyo na naniniwala sa lumang tipan. Kaya nga nagkaroon ng kaguluhan Nagkakaroon ng matinding debate sa loob ng sinagoga dahil pumasok sila Pablo. So ngayon, kung ang purpose nila Pablo, pumasok sila sa sinagoga, kung ang kanilang purpose ay pagsamba, dapat walang gulong nangyayari. Di ba? Doon mo lang masasabi, mga kapatid, na yung purpose ng kanilang pagpasok sa sinagoga ay hindi para magsamba sila. Pero sabihin ng iba, makikita mo daw yung sila Pablo pumasok sa sinagoga. Tama naman. Tama. Pero ang tanong, ano yung purpose at ano yung ginagawa nila nang sila ay pumasok? Hindi para mag-observe sa Sabat. Kasi kung nag-observe sa Sabat, ay walang gulong nangyayari doon. Hindi naman si Pablo at saka yung ibang apostolos naghahanap ng gulo dahil itinuturo nila ang katotohanan at ang mga Hudyo ay ang akala nila, yung ginagawa nila na totoo, kaya against sila sa tinuturo ni Pablo. Kaya ang nangyayari, pinapalabas nila, pinapaalis nila si Pablo at saka yung kasama nila. So yun po, mga kapatid, na ang tunay ay, ang totoo, yung Church of Christ, sila po yung follower ni Christ. Kaya kung ikaw ay isa sa mga follower ni Christ, isa ka sa mga followers niya, ni Kristo, ano ang ginagawa? Kung nag-claim ka na ikaw ay isa sa mga followers ni Kristo, yung bang ginagawa mo na pagiging religyoso, lahat tayo, di ba, babae, lalaki, nagiging religyosa. Yung ba ay nakasaad? Katulad din ba sa ginagawa ng unang mga Kristiyano? Katulad din ba sa ginagawa ng unang mga alagad ni Kristo? Yun po, mga kapatid. Yung followers ni Christ, kahit saan to makikita. Kaya nga, ayon sa ating napag-aralan, yung church ay dalawang senses yun, universal sense at saka local sense. Nung sinabi ni Kristo, "You Peter, upon this rock I will build my church," he was referring to the universal church. Na ibig sabihin, kahit saan man ito ng dako sa mundo, kung mayroong mga taong sumunod kay Kristo, gumagawa sa kalooban ni Kristo, ni Jesus Christ, sila po ay member sa Church of Christ in universal. At mayroon ding mga specific na lugar na kung saan may mga tao doon na nagkakatipon sila upang sambahin si Kristo sa araw ng linggo. Yun po ang tinatawag na local congregation. So ngayon, yun po ang mga identification marks. Ang tunay na iglesia, ang church ay ang pagpasok, kailangan may panampalataya ka. At mayroon kang repentance. Ibig sabihin, nagsisi ka. At nag-confess ka. At nagpabaptize ka. Kapag hindi ganito ang ginagawa mo, hindi totoong church yun, mga kapatid. Kaya ang pakay natin dito ay hindi para husgahan kayo, kundi para ituro ang tama ayon sa Biblia. Binabasa natin lahat dito yung sinasabi, mga kapatid. Ayon sa English, tingnan natin sa Acts chapter 2. Pagkatapos ng isang tao na bautismuhan, siya po ay naligtas. At ang Panginoon po ang magdaragdag sa kanya. Acts 2:47 sa English po, basahin natin, kapatid na DJ. A song of
praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Sa King James at saka New King James kung basahin mo, ang sabi doon, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So, ang idinagdag ng Panginoon ay yung mga ligtas. At doon niya idinaragdag sa kaniyang iglesia. Hindi sa denominasyon. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon ng church yung time na yon. So bago pa man dumating, nag-exist yung sikta mo, denominasyon mo, mayroon ng totoong church na sinasabi sa Biblia. So bakit pa tayo gagawa ng bagong denominasyon kung mayroon ng totoong church? Bakit pa tayo pupunta sa mga sikta na relihiyon kung mayroong totoong church na nasa Biblia? Kaya dapat tayo bumalik, mga kapatid. Dapat tayo sumampalataya sa tama. Sundin natin ang tama sinasabi sa Biblia para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. So, yung church naman, ay sabi natin mga kapatid, yung worship sa Church of Christ ay talagang unique, walang katulad. Sila ay nagkakatipon araw ng Sunday at unang araw ng sanglinggo. Ibig sabihin, every Sunday po yung day of worship nila. Tingnan natin ang sabi sa Biblia. Acts chapter 20 verse 7. Basahin natin. Pagsapit ng unang araw ng linggo, nagtipon kami sa pagpirapiraso ng tinapay upang gunitain ang Panginoon. At dahil maglalakbay si Pablo kinabukasan, nangaral siya hanggang hating gabi. Kasi mayroon ang tunay na church, ang ginagawa nila noon ay mayroon silang Lord's Supper, Lord's Table. Inaalala nila ang kamatayan ng Panginoon. Kailan yon? Every Sunday. So, ang tunay na iglesia na sinasabi sa Biblia, mayroong tinatawag Lord's Supper. Every Sunday yon ginagawa. At ang Lord's Supper na sa panahon ng kanilang pag-Lord's Supper, ang ginagamit nila ay unleavened bread at grape juice. Umiinom sila ng grape juice, kumakain sila ng unleavened bread dahil utos yon. Yun sabi sa Biblia sa Matthew 26 verse 26 mag-umpisa. Tingnan natin ang sabi doon sa tuwing sila'y nagkomunyon. Pakibasa. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad niya. Sinabi niya, "Kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan." Kumuha siya ng kopang may alak, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito." Sinabi, uminom kayong lahat nito. So, ang tunay na komunyon na sinasabi sa Biblia, yung Lord's Supper, kumakain ang bawat isa ng tinapay na walang patubo, unleavened bread. At uminom sila lahat din. So, yun po ang totoo. Mababasa sa Biblia eh. Ngayon, ang ginagawa ng iba, ang ginagamit nila ay hindi grape juice, kundi Coke. Minsan tang. At ang bread nila, instead of unleavened bread, ang kanilang ginagamit ay Skyflakes. So, ang tanong, saan naman ang sinasabi na sinunod daw nila si Kristo? Kung totoong sinunod, ano yung ginagawa ng unang mga Kristiyano sa tuwing sila'y nagkomunyon? Ang ginagamit nila ay unleavened bread at grape juice. Pero yung iba, ang ginagamit nila ay Coke at saka Skyflakes. Yun ba ang sinabi sa Biblia? Oh.
Tapos malakas magsabi na totoo kami nasa totoo, kulto kayo, mga taga Church of Christ. Hindi naman kami magagalit na sabihan na kulto. Kasi part yun ng sinabi ni Kristo, magsaya kayo. Rejoice. Sabi niya. So, okay lang yun. Pero ang tanong, sino ang kulto? Sino yung hindi totoo? Yung mga nag-claim na sila'y Kristiyano, ngunit ang kanilang ginagawa ay hindi ayon sa tinuturo sa Biblia. Yung unang mga Kristiyano, sila yung mga examples Sila yung halimbawa para sundin natin at para maging tunay tayong Kristiyano. Paano ka maging isang tunay na Kristiyano kung ang ginagawa mo ay kakaiba sa ginagawa ng unang mga Kristiyano? Kung ikaw ang tunay, ngunit hindi kayo parehas sa pag-observe sa Lord's Supper ng unang mga Kristiyano, ibig sabihin silang mali. Kasi pinanindigan mo na ikaw ang tama, ibig sabihin mali yon yung unang mga Kristiyano tuloy. Bakit? Hindi naman pwedeng tama sila dalawa. Tama yung mga tao ngayon na pag nagpartik sila Lord's Supper, nagkomunyon, ay ostias lang. At saka yung ginagamit nila, ang iba, nagkomunyon nga, mayroon silang skyflakes at saka grape juice. Yung iba, ostias lang, hindi ka pinapainom sa bino. Pero sa Biblia po, ay kumuha ng kopa at ipinakain ang tinapay na walang libadura at ang kupa. Ibig sabihin, yung grape juice na talaga. Sabi niya, inom kayong lahat nito. So, ibig sabihin mga kapatid, yun ang tunay. Pero, ginagawa mo ngayon ay iba sa ginagawa ng unang panahon. Ngayon, kung sinasabi mo, panindigan mo na ikaw ang tama, di mali sila. Di ba? Mali yung unang mga Kristiyano pala. Kasi yung ginagawa nila sa tuwing sila ay nagpartik ng Lord's Supper, ang ginagamit nila ay tinapay na walang libador, walang patubo. Pero yung skyflakes, tingnan mo mga kapatid, isa sa mga ingredients doon, nandoon yung yeast na nagpapaalsa ng arena. So, part yun ng pagluluto ng skyflakes. Pero ang tunay na ginamit ni Kristo ay unleavened bread. So, yun dapat ang sundin natin. Tapos, yung pinapainom niya, sabi niya, uminom kayong lahat nito. Yung pinapainom niya, yung grape juice. Pero bakit tang? Bakit cook? Oh, di ba? Tapos sabihin niyo kayo ang tama. Kung tayong tama, mali yung ginagawa ng unang mga Kristiyano. Mali yung mga ginagawa ng mga apostles. Mali din yung pinuturo ni Kristo. Kasi ang ginamit nila, unleavened bread, tapos grape juice. Tapos kayo, ginagamit ninyo, coke, at saka biscuit, skyflakes. Sorry ha, pero hindi ito, ang purpose natin, hindi para, kundi ituro, expose yung mali. Hindi ko naman pinakangalanan kung sino kayo, pero kung mayroong mga ganitong mga grupo, mag-isip kayo mga kapatid, kaibigan. Kasi kaluluwa ang nakasalalay dito, kaluluwa ninyo Hindi ko naman sinasabi na ako'y perpektong tao, ngunit masasabi ko na ako ay nagsisikap na sinusunod ko yung mga aral ni Kristo sa pamagitan ng Biblia. Pero yung buhay ko, ay minsan ako nagkakamali sa personal na kahinaan natin. Siyempre, personal tao lang tayo. Pero as far as the teachings, mga kapatid, is concerned, sisikapin at sinisikap nating matupad lahat. Kaya baka sabihin, parang perfecto rin ito magsasabi. Mga kapatid, I'm sorry, pero hindi ibig sabihin na tayo'y matuwid. Ang ibig ko lang sabihin, yung practices ng church. Kasi yung pinag-aralan natin dito ay yung pangilanlan, identity of the church. So, yung worship nila ay mayroong Lord's Supper. At isa sa mga part ng kanilang worship ay ang pag-awitan. Sa Biblia po, kung tingnan natin sa Ephesians chapter 5 verse 19, tingnan natin ha. Mag-usap-usap kayo gamit ang mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ayun.
So, sa Biblia, ay ang utos po ay mag-awitan kayo. Mag-awit kayo sa Panginoon. Hindi sinabing mag-play kayo. So, ito yung masasabi natin. Yung unang mga Kristiyano, hindi natin makikita at mababasa na sila po ay gumagamit ng mga mechanical instruments. Hindi sila gumagamit ng mga gitara, hindi sila gumagamit ng organ or piano, walang drum set, walang electric guitar, walang electric drum, walang electric bass guitar, wala. So kung wala yun sa unang mga Kristiyano, bakit gagawin natin ngayon? Kasi ang utos doon sa Biblia, Ephesians chapter 5 verse 19, sing, make melody in your heart to the Lord. Mag-awitan kayo ng mga salmo. So sabihin nila, nasa salmo binanggit nitong salmo. Pero ang sabi, mag-awitan kayo ng mga salmo. Ibig sabihin mga kapatid, yung salmo tinutukoy dito, yun po ang mga hymns ng unang mga Kristiyano at yun ang hymns ng mga Hudyo ng unang panahon. Hymnal. So ang command is to sing, not to play. Mga kapatid, ang music po ay ang sinabi, yung worship po, yung sinasabi kung mag-worship tayo, magkanta, umawit tayo. Yun po ang utos, sing, hindi play. So kung umawit tayo, ang sabi na kasama ang ating puso. Sing with your heart to the Lord, not with your mechanical instruments. Okay? So, yun po. Kasi ang sinabi natin dito ay yung pagsamba nila. Pero mayroon tayong topic dyan na tumutukoy at nakapokus lang talaga sa paggamit ng mga mechanical instruments. Pero ito ay binabanggit lang natin ito sa mga ilan dahil sa ating topic na identity of the church. Isa sa part sa pagsamba ay ang pagbibigay, giving, mga kapatid, no? Ilang minuto na lang mayroon tayo, giving. So, paano sila nagbigay noong unang panahon? Basahin natin ang Biblia. Ang turo sa New Testament po, pati sa pagbibigay, ay nasa aklat ng Korinto. 2 Corinthians chapter 9. Basahin natin. Verse 6, mag-umpisa. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaami ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So makita mo na ang utos ay kailangan yung sariling pasya. Hindi sinabing magbigay ka ayon sa ikasampung bahagi. Kasi yung 10 bahagi na pagbibigay, part yun sa Old Testament na command. Hindi yun part sa New Testament. Kasi yung sa New Testament, yung utos, as you have been prospered. Ibig sabihin kung paano ka pinaprosper ng Panginoon, ano yung mga biyaya na binigay ng Panginoon, doon ka magpasya kung ilan at magkano yung ibibigay mo. As you have been prospered man ang sinabi. Pero pag magsabi na magbigay ka ng ikasampung bahagi ayon sa kita mo, yun po ay utos na ni pastor, utos na ni sino pa yung sa inyo. Pero sa Biblia, utos ba yun ng mga Kristiyano? Hindi po. Wala tayong mababasa na yun ay utos ng mga Kristiyano. Kasi yung pagbibigay ng ikasampung bahagi, utos po yun sa lumang tipan. Sa Malakay chapter 3, di ba? Verse 10, dalhin ninyo yung ikasampung bahagi ng may makain. So, walang utos ang New Testament tungkol dyan. Pero kung magbigay tayo, sabi natin, magbigay tayo, kung gustuhin natin, kung yun ang pasya ng puso mo, hindi ka ilalim sa kautusan or under obligation ka dahil may command, walang problema. Kasi kung magbigay ka, sabi natin, kung magbigay ka ng ikasampung bahagi mula sa kita mo, okay yun. At least, pasya mo yon. Pero kung sabihin ng isang pastor, dahil ayon sa Biblia, magbigay tayo ng ikasampung bahagi, ang tanong, nasaan yon? Sino ang inutusan mo magbigay ng ikasampung bahagi?
Kung tingnan nating mabuti ang Biblia, ang inutusan doon ay mga Hudyo, hindi mga Kristiyano. Kasi ilang taon pa nagkaroon ng Kristiyano, 400 years pa, more than 400 years pa bago nagkaroon ng mga alagad ni Kristo. Nung sinulat yun ni Malakias, utos yun sa Malakias Diyan, Malakay 3:10, utos yun. Utos ngayon ng Panginoon, ng Diyos para sa mga Israelita. Kaya nga sa Malakay chapter 4 verse 4, tingnan natin kapatid na DJ para mayroon tayong patunay. Sundin ninyo ang kautosang ibinigay ng aking lingkod na si Moises. Ang mga utos at ang mga tuntunin iyan ay ibinigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai upang sundin ng lahat ng mamamayan ng Israel. Malinaw po, upang sundin ng lahat ng mamamayan sa Israel. Hindi lahat ng mga Kristiyano. Kasi nga, wala pang Kristiyano sa panahon ni Malakias. Higit sa lahat, wala pang Kristiyano sa panahon ng mga Salmo. Kaya di mo pwedeng gawing reference, sabihin mo na bakit daw bawal ang paggamit ng instrumento. Nandyan naman daw sa Salmo. Sinasabi mo yun dahil hindi mo alam yung sinasabing rightly dividing the word of truth. Kasi kung alam mo yung Old Testament, para kanino yon, sino ang binigyan noon, hindi mo yun magiging dahilan, hindi mo yun gagamitin na rason. Kasi alam mo na ang lumang tipan ay para lamang po sa mga Hudyo. Wala pang Kristiyano noong unang panahon. Kailan lang nagkaroon ng Kristiyano? Nung dumating ang ating Panginoon Kristo at nagkaroon ng mga taong sumunod sa mga kautusan ni Kristo, sila ang naging tunay na Kristiyano. Yun po mga kapatid. Kaya kailangan siguraduhin natin ang ating pag-intindi sa Biblia kasi marami ang mga nagsilitawang mga bulaang mga mangangaral at ipinapahamak ang mga taong mga walang malay. Yun po ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 16 na nililigaw na ng marami ang marami na iniligaw nila dahil sa kakulangan sa knowledge tungkol sa Biblia. May mga tao kasi ang pakay nila ay parang pangsarili lang. Kaya yung iba nag-aagawan ng mga membro kasi yung pakay nila ay para lang makadami at kapag marami din silang matatanggap. Hindi po. Huwag nating gawing pagpira ang iglesia ng Panginoon. Kung tunay na iglesia, church, ay huwag nating gamitin para magkakapira. Ang mga nagtuturo, tinawag sila ng Panginoon. Kung tunay ang tunay na tagapagturo, tinawag ng Panginoon upang ituro ang tama. Kahit sabi natin, kapag nagtuturo tayo ng tama, marami talaga ang magagalit. Kaya nga sabi ni Pablo, I therefore become your enemy because I tell you the truth. Kung sasabihin ng katotohanan, sa Biblia lang, marami talagang magagalit. Pero hindi natin yun maiwasan mga kapatid. Kaya sana po, ay wala na tayong oras pala, no? Sana po sa ating napag-aralan ngayon ay mayroon tayong natutunan sa ating pag-aaral. At salamat po sa lahat ng mga nag-follow, nag-like, nag-share sa ating program at mga bumabati rin. No? Si Sister Mary Ann Hatulan Harjo, sabi niya, magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo at sa lahat ng mga nakikinig. God bless us all. Thank you so much, Sister Mary Ann. At sa lahat ng mga hindi natin Sister Brenda Gadi, sabi niya, maupay nga kulop. Salamat sa lahat, wala na tayong oras, naway pagpalain po tayo ng Panginoon. At ganito po mga kapatid, kung patuloy kaming nagbibigay ng mga Biblia, libre po na Biblia. Kung mayroon po kayong mga katanungan din, huwag kayong mag-atubili, mag-message lang kayo sa amin. At kung mayroon kayong kailangan ng Biblia, nangailangan kayo ng Biblia at mga books, na mga religious books, marami po kaming pinamimigay po mga kapatid. At kung nandito lang po kayo sa malapit, kung kailangan ninyong Biblia, kami mismo ang maghatid sa inyo sa Biblia na inyong hihingin. At ang mga Biblia po available natin ay sa Marinyo, Tagalog at Cebuano or English, mayroon din po pala tayo. Kaya yun lang po mga kapatid. Abangan ninyo sa susunod na araw, sa linggo abangan ninyo ang ating pagpatuloy sa pag-aaral. Dito lang din po sa RBFM. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Edwin Inso, at ang kasama natin si DJ Harjo.
At kami po ay magsasabi na naway pagpalaan tayong lahat ng Panginoon.